muli ay samahan niyo ako sa ating daily devotion. At ito ay nagbibigay sa atin ng spiritual na paglago. At mapalad po tayo dahil may pagkakataon tayo na magbulay-bulay ng kanyang salita ng Diyos. At ang ating title po ngayon ay Back to His Own Home. Yan. Kung napapansin niyo po ay puro tahanan ng ating karaniwang topic nitong mga nakaraang devotion po natin. At napakahalaga po nito na ma-remind po tayo kung ano mga dapat natin pang gawin habang tayo ay nabubuhay. Pabalik sa kanyang sariling tahanan. Ito po ay matagpuan natin sa Lumatipan kay Ezra, chapter 3, verse 8, na ganito ang sinasabi. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho pagsapit na ikadalawang buwan ng ikadalawang taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at Josue na anak ni Josadak, kasama iba pang nilang kababayan, kaya hindi ng mga pari at libita. Sa katunayan, kasama sa gawaing ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Tinatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga libita at ng edad ay 20 taon pataas. Ito po yung kasaysayan ng mga tao ng Panginoong Diyos mula do sa pagkabihag o yung sila ay itinapon. Nang bumalik na nga sila, yung mga tinapon na ito, yung mga binihag na ito mula doon sa Jerusalem, ay isa sa kanilang mga unang gawain ay muling itayo ang templo upang maibalik ang pagsamba sa Diyos. Kailangan sa buhay natin, muni-muniin po natin na ibalik po natin ang ating pagsamba sa Diyos tulad ng mga binanggit na ito. Binibigyan ng teksto ng pananabik ang community, ang mga tauhan ng ating Panginoon Diyos tungkol sa project na ito at ang kanilang pasasalamat sa Diyos na muling pag-uwi sa kanila. Mahalaga po na ang buhay na po natin ay ibalik natin dun sa pinagmulan. Ang mga tao ay nagbigay ng sakripisyo para sa mga project. Ngunit sinabi rin sa atin ng marami na matandang tao na sila'y umiyak. Nakita nila ang kaluwalhatian na dating templo ay hindi nila maisip na ang mga bago at nagiging kasing kaluwalhati. Sa buhay natin, dapat nating alalahanin kung ano pa ang maidadagdag ng bagong henerasyon na ito. Ang saya at panghihinayang ay kumisan ay magkasama. Tama sa buhay natin. Ang joy ay nakapagbibigay ito. Kahit may kalungkutan, ay magkasama ito. At hindi natin ito mapabulaan. Kapag tayo ay nagbabalik tanaw sa buhay at nakita natin na tayo ay dapat kumilos na at gumawa ng iba't ibang mga desisyon, makita natin na may kalungkutan na epekto ng ating mga kasalanan, mga ginawa natin sa buhay natin, ay kung mumuni-muniin natin, ay napakalaking epekto nito sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, at lalong higit sa ating kapatiran. At kung minsan ay mauunawa na lang naman natin na buong bigat at ating maling gawain pagkatapos tayo ibalik ng Diyos at tanggapin tayo pabalik sa kanya sariling tahanan. Napakasarap sa ating Panginoon Diyos na binibigyan tayo minsan ng mga pagkakamali sa ating mga desisyon. At ipinararanas niya sa atin ngayon kung papaano natin ito nagiging dahilan upang tayo ay bumalik sa kanyang tahanan. Ang mga luha na ating
na naranasan ng panahon na itinapon sila ay hindi hudyat na pagkabigo sa Diyos. Ang mga luha at ang mga problema na ating dinadaanan ay hindi ito pagkabigo sa Diyos, kung hindi paraan ito upang tayo mag-grow at ma-realize natin ang tunay na may likha. Ang mga luhang iyan ay sumasalamin sa kamalayan kung gaano kalaki ang halaga ng mga kasalanan sa bansa. Na kung minsan, ang luha na ito ay nagbibigay ng tagumpay sa atin dahil ang Diyos ay lagi niya tayong sasamahan. Ang lumang templo ay nasira dahil ang mga tao ay naghimagsik laban sa Diyos, mga kapatid. Kung tayo ay magre-rebelde sa ngalan ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagkasira sa buhay natin. At hindi pababayaan ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya. Kaya patuloy siyang gumagawa ng paraan upang mapalapit tayo sa Kanya. Ngunit, naalala ng mga tao, isa pang mahalagang katotohanan, ang Panginoon ay mabuti. Ang Kanyang pag-ibig ay tumatagal magpakailanman. Proven na po sa atin, lalo higit tayong mga mananampalataya, tayong kumilala sa Diyos. Ang katotohanan, ang Diyos ay napakabuti at hindi ito kailanman mawawala sa buhay natin. Kay Kristo, ang bawat kasalanan ay naaalis at ang bawat luha ay napapawi upang manatili ang kagalakan ng kaligtasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at Amen.